Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Sister Julie Kahinde ng CRC Taal Batangas Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay matutunghayan natin ang Aklat ng Bilang chapter 34 verse 6 na may pinamagatang The Western Border of the Land of Canaan, the Mediterranean Sea. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoong dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na ibinibigay mo sa amin. Dalangin po namin samahan mo kami sa gawaing ito. Buksan mo po ang aming isip, ang aming puso sa mga aral na gusto mong ibahagi sa amin. Give us knowledge, wisdom, and understanding upang maunawaan namin na lubos sana iyong salita at maging kalakasang spiritual po ito sa aming mga buhay. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang mga Bilang chapter 34 verse 6. Sabi po dito, sa kanluran ang dagat Mediteraneo. Purihin po ang Panginoon. Habang naghahanda ang mga Israelita na pumasok sa lupain ng Kanaan at kunin ang lupang pangako, binigyan sila ng Diyos ng mga hangganan kung saan sila maaaring manirahan. Dito malinaw na inihahayag ang kahalagahan ng mga hangganan. Binabanggit dito ang dagat Mediteraneo bilang isang hangganan ng lupang pangako sa kanluran na ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Ang hangganang ito ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay isang simbolo ng banal na tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayang Israel. Pinapakita din dito ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating buhay, madalas nating na-encounter ang konsepto ng mga hangganan. Mula sa mga pisikal na hangganan ng mga bansa, estado at lungsod, hanggang sa mga personal na hangganan ng ating mga ari-arian at maging sa mga hindi nakikitang hangganan na itinakda ng Diyos para sa ating espiritual na paglalakbay. Ang mga hangganan ay nagsisilbing gabay at proteksyon para sa ating kaayusan at kapayapaan. Binigyan din ng Diyos ang mga tao ng mga espiritual na hangganan. Ang mananampalataya ay hindi dapat tumawid sa boundaries patungo sa kasalanan. Sabi po sa Galatia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Manatili po tayo sa presensya at kalooban ng Diyos kahit na madalas hindi natin lubos na maunawaan. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos na ito ay para sa ating mga kapakinabangan. Ang Diyos ay hindi kailanman nagtakda ng mga hangganan nang hindi rin para sa ating ikakabuti. Ang hangganan na iniligay ng Diyos ay hindi para kontrolin tayo, kundi para maproteksyonan tayo. Huwag na nating subukan tumawid sa hangganan patungo sa mga pinagbabawal ng Diyos, bagkus patuloy tayo magpasakop sa kanyang soberanya. Kaya sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, tandaan natin ang kahalagahan ng mga hangganan. Tanggapin natin ang mga ito bilang mga gabay na nagpapakita ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hangganang ito, mapapanatili natin ang ating kaayusan, kapayapaan at espiritual nating kaligtasan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita sa araw na ito. Dalangin namin maging gabay namin ito sa pang-araw-araw namin mga buhay. Patuloy mo po kaming bigyan ng pusong handang sumunod at magpasakop sa iyo. Salamat po sa mga pangako at pagpapala at sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Proteksyonan mo po ang aming mga hangganan. Gabayan niyo po lahat ng mga namumuno dito. Muli, maraming salamat po Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagdakila ay para sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala din po kayo sa iba. Muli, magandang umaga at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.